Good morning po. It's 3:05 in the morning, Illinois time, USA. Aga ko, no? Maaga akong nakatulog eh. Kasi, uminom agad ako ng pampatulog, yung melatonin. Yung mga may edad na ganito ko, madalas hirap nang matulog. Kaya kailangan meron na tayong mga tinitake, iniinom. Nang sa ganon, hindi natin problema yung pagtulog sa gabi. Kahit pagod na pagod ako, hindi ako agad nakakatulog. Lalo pagka meron akong problema. Yan yung isa sa nakapagbabagabag sa mga tulad natin na mga old age, tumatanda, yung malapit ng mag-senior. Saka yung mga ganitong mga nag-iisa na sa buhay. Bakit ganito na naman ako? Ako, napaka-transparent ko eh. Hindi ko maitago yung totoong nararamdaman ko. Kaya nga hanggat maaari, iniiwasan ko ng makimingle sa mga tao. Dahil nagiging soft target ako eh. Ito na naman ako, no? Aga ko nakatulog kagabi. Hindi rin siguro kasi mga ano na yun eh, mga past 9 ng gabi. Pero ang talagang tulog ko kasi 11. Bakit 11? Para magigising ako ng 4 in the morning o 4:30 in the morning. Kasi ilang oras lang naman yung tulog ko eh. So, natulog ako ng past 9 lang. Eto, gising na ako ng alas 2:30. Nakapaglinis na ako eh. Kaya eto na ako. Kayo na. Dito na ako. Ano yung nangyari na naman? Kaya eto na naman ako. Ganun eh. Naghahanap ako lagi ng makakausap o mahihingahan. Dahil, naalala ko na naman, nung panahong lahat ng nangyayari sa akin ay isinasawalang kibo ko, nagtitiis ako, ang dami ko naging sakit. Ngayon, ang pinakasakit ko na lang eh, yung sikmura ko eh. Siguro kaya ako masyadong nagkakaroon ng overproduction of acid. Simply because masyado akong stress, pressured sa trabaho. Hindi mahirap sa akin ang pagiging caregiver. Ang mahirap sa akin, yung nagiging senaryo ko sa mga pasyente, mababagsik sila. Tapos kung minsan hindi lang yung pasyente mabagsik, pati yung pamilya. Itong dinadanas ko ngayon, sabi ko nga, kung ang magiging final move ko, yung magiging decision ko is lumipat o humanap uli ng pasyente, magkakaroon ako ng gap. Magkakaroon ako ng days na walang trabaho kasi hindi madaling makakita ng trabaho. Kung mag-under agency ako, makakakita ng trabaho pero hindi en toto na 7 araw. Kasi 3 days, 4 days lang si agency eh. Tapos masyado pa silang sayad magpasweldo. Siyempre, kikita sila, kikita kami, di natural. Sila yung dahilan, kaya nakita namin pasyente. Dapat silang kumita, hindi ba? Reasonable eh. Kaya lang, kaming mga caregivers, ang hangad namin talaga malaking kita eh. Bakit? Kasi ganun din eh, nagpapagod kami. Talagang kami yung reason bakit kumikita mga agency. Kaya lang, ang parte nila, yung connections, yun ang wala kami eh. So, tiyatyagaan mo talaga. Sa parte ko, okay yung sitwasyon ko ngayon. Ang problema ko lang, yung at my back, meron palang nangyayaring hindi maganda. Sabi ko nga sa inyo, nandito ako ngayon kung saan ako nagsimula noon, ay kinatutuwa ko naman kasi nung dumating ako dito sa Amerika, doon sa lugar ko saan ako nagtatrabaho ngayon, yun ang unang-una kong trabaho dito.
Kaya lagi ako nagbabalik tanaw eh. Ako yung tao na tumitingin lagi sa yesterday. Lagi yung tinitingnan, ano yung nagawa sa akin ng tao na tong maganda? Ano yung pwede kong isukli? Ganun ako eh. Ngayon, kung may nagawa naman sa akin hindi maganda, okay lang. Pero pag nadadamage na ako, nagre-react na ako ngayon. Dati hindi. Siguro dahil eto na ako sa social media to defend myself. Tsaka para sabihin ko, ito yung side ko. Hindi pwedeng yung side lang nila ang nadidinig. Hindi pwedeng isang side lang ang coin. Ang coin po, merong two sides. Yeah. Yung banking tsaka yung tao. Kahapon, may nangyaring hindi maganda. Lagi kong binabanggit sa vlogs ko, sa video ko, yung buhay ko bilang caregiver. Kasi ano ang reason? Bakit ako nagbablog? Ang ibinablog ko, yung pagiging caregiver ko dito, na connected sa buhay ko. Siyempre kasi ako ito di ba? Tapos, ano yung relevance nito sa aking yesterday? Na lagi sinasabi ng iba, move on, naka-move on na po ako. Ang hindi ako maka-move on, yung hinayaan ko na yung sila, na ipagpatuloy yung relasyon nila, pero yung pag-entra at panggugulo ng kabit sa mga anak ko at sa buhay ko, sa lugar ko, ayoko yun. Sabi ko nga, pakialaman mo na ang lahat. Sa'yo na yung mga in-laws ko, sa'yo na yung tatay ng mga anak ko, sa'yo na yung iba. Pero wag ang natitirang meron ako. Yung bahay kong giray-giray na hindi ko mapaganda dahil ginulo nga kami. At alam ko na nakaabang lang sila. At kung sakali man na maipagawa ko yon, wala na akong pera. Kung pwede ko na ipagawa, wala na akong pera. Kaya nga ako nagsisikap ngayon eh. Ngayon kahapon, may nangyaring hindi maganda. So ako naman, sabi ko doon kasi lagi ko sinasabi doon sa anak, your mom is doing like this. Kasi yun ang usapan eh. Masyadong mean, masyadong mabagsik, masyadong masungit yung pasyente ko. Alam na alam yan sa buong building. Kaya sila nagtataka talaga, bakit ako nakatagal ng ganito? Sabi ko sa kanila, kung wala akong reason para ako magtiis, ba't hindi ako aalis? Hirap na rin yung loob ko. Yung dadating ka na masaya ka, okay ka, fresh ka, yung kagigising mo, gumayak ka, yung talagang okay ka for work, tapos ang dadatnan mo, yung nagwawala, yung mabagsik, yung ibang klase, ang hirap din. Pero bakit ako nagtitiis? Kahapon, nagwawala na naman siya. Tinext ko yung anak, dumating yung anak, kinausap siya. Pero hindi natapos yun, the whole day talaga. Tapos nung hapon, sinabi ko na, sabi ng nanay mo, 3 beses, I am not an animal. Dati hindi ko pinapansin yun eh. Lagi yun, I am not an animal, ganyan. Tapos sigaw siya ng hiyaw. Sabi ko, I am not treating you as an animal. Tapos tinitigan ako ng masama. I am not an animal, ika na naman. Please don't yell. O kasi, yun ang turo ng anak eh. Pag binubulyawan ka, Jane, sabihin mo, don't yell. Give some respect. Hindi ko na nga nasundan yung some respect eh. Nagdadakdak na nang nagdadakdak eh. Tapos, nililinis ko siya. Ang maganda dito sa pasyente ko, pag nililinis mo siya at nagpoop siya, nakakatayo. Hindi ko siya kailangang ibiling para linisin. Tatayo siya, lilinisin ko. Nandun ako sa paglilinis kasi nagpoop. Umupo siya uli kahit marami pang poop dun sa umupo doon sa kanya recliner chair. So, ang tendency na, nagkaroon ng tae. Yung sheet, yung cover nung upuan, wala naman akong say doon. Okay lang yan, part yun eh. Kaya lang siya mismo, nagalit siya doon sa ginawa niya. Diba? Tapos nagtatalak. After nun, tinext ko yung anak. Nung tinext ko yung anak, sinabi ko yung senaryo na
ganito, bla bla, ganito, ganyan. Sumagot ako kasi alam ko na marami sinasabi at may back to eh. Ngayon, tumawag yung anak. Sumagot na siya. Alam niyo ba kung ano sinabi sa akin ng anak? Ang totoo niyan, sabi niya sa akin, the truth is, nirereklamo ka ng nanay ko. Sabi ng anak. Hindi ka raw magaling maglinis, tamad ka raw, yun yung mga ano-ano ba. Tapos, kasi ayaw niyang ibinabanggit ang diaper, gusto niya depend, yung mismo brand nung isusuot mo diaper sa kanya, yun ang gusto niya sinasabi. So, nung sinabi na sa akin yun, syempre ako naman, part yun ng trabaho ko eh, sundin, sabihin kung ano yung gustong madinig. So, depend ako ng depend. Can I change your depend now? Are you ready to be clean? Ganun eh. Can I give you some food? Are you hungry? Do you want me to give you lunch? Do you want, ganun eh. Do you want me to bring you downstairs? So, ganun eh. Can I wheel you down? Ganun eh. Kung ano na. Basta, puro can. Do you want? It's a sign of respect. Sabi daw, hindi daw ako respectful. Lahat lang daw ng gusto ko ang nasusunod. Pagka daw gusto ko siyang linisin, wala, kahit ayaw niya, ang maling-mali. Sabi ko, no. Tapos sabi ko, that's a lie. Sabi ko gano'n sa anak. Tapos hindi lang yan, marami sinabi yung anak. So matotal, nagkaroon ako ng conclusion talaga, na pagdugtong-dugtong ko, nung after namin mag-usap, ang dami-daming sinabi, na pagdugtong-dugtong ko yung mga pinagsasasabi doon sa mga nangyari. Nung isang gabi, nung isang hapon, kinuha sa akin yung susi. Di ba, binanggit ko rin yun sa live ko no? Nagtaka ako ba't kinuha yung susi. Sabi, ipapaduplicate. Tapos, nag-usap na silang mag-ina, umalis na ako. Nung after siguro ilang oras, tumawag sa akin, sinuli yung susi. E di hindi ako kumibo. Pero napapansin ko na yon kasi dati, pagka kukuha yun ng paper towel, gagamitin niya, itatapon niya sa basurahan, yung anak. Ngayon yung anak, pag kumuha ng paper towel, makikita mo, eto lang basurahan, pero itatapon niya sa floor, yung paper towel. Kung minsan naman, iiwanan niya sa table, o iiwanan niya sa chair, o iiwanan niya kung saan lang. Tapos, pag meron siyang kinuha, hindi niya ibabalik sa pinaglagyan niya, kundi iiwanan lang niyang nakakalat. Hindi sa upuan o sa table, sa floor. Laging ganon. Parang sabi ko, parang hindi na okay. Tapos, sira yung aircon doon sa buong building, sa lahat ng unit, simula Monday. So, ang init-init. Mainit, ang init-init talaga. Pero paglabas mo ng kwarto, ang lamig-lamig kasi ang gumaga ng aircon lang yung nasa loob, nasa hallway. Pinabubuksan nila sa amin ang mga bintana na ginawa ko naman. And even the door ay ibinuksan ko rin. Dumating yung anak, nakabukas ang bintana. Ang kahapon, ang una niyang ginawa pala nung dumating, sabi niya, ang init dito. Nakita niya nakabukas ang mga bintana. Pinagsasara niya. Kabag, ganon. Pero hindi siya dati ganon. Tapos, after an hour siguro, naramdaman niya mainit. Binuksan niya uli yung doon sa kwarto. Pero dito sa living room, hinayaan niyang nakasara. Hindi siya ganon. Ngayon, napagdugtong-dugtong ko yon. Tapos nalaman ko pa, inimbestigahan ako kung anong oras ako dumarating, kung anong oras ako umuwi, at kung ano yung ginagawa ko during those times na kumukuha ako ng food sa dining. Inimbestigahan ako, may nagsabi sa akin, "Oy Jane," sabi gano'n, tinatanong ka nung anak daw siya ng pasyente mo. O di kahit sino tanongin niya doon, I give my best, I'm giving my best para maging maganda sa paningin nila at maging okay sa trabaho. So, wala siyang nakitang problema. Ngayon, ang kailangan nilang makitang problema, yung trabaho ko na mismo. Sabi ko nga sa inyo ugali nila magpa-record ng nag-uusap pag may bisita. Inutos nila sa akin yon. Sabi ko, i-record ko nga itong usapan itong magnanay na ito. Minsan ginawa ko. Bullseye, wala silang pinag-usapan kung hindi yung paninira, kung hindi yung puro kasinungalingan. Tapos simula na, hindi ko na ni-record yung mga bisita, napansin nila yon. Hindi ko na ala na,
Kasi sabi ko, ginagawa ko yung trabaho ko. Pero sa kabila ng ginagawa ko pala, ito yung mapapala ko. Kaya nga sabi ko, ang relationship na lang namin is employee sa employer. Pero hindi ko babaguhin yung ginagawa ko. Bagkus, i-level up ko pa yung ginagawa kong trabaho para masyahan. Kasi nga, hinahanapan ako ng butas. Dahil marami silang naging caregiver noon na kinakausap nila, namimili sila ngayon ng ilalagay. May nagsabi sa akin. O diba? Ay, sinusulot ako eh. Ngayon, sabi ko kahapon doon sa anak, hindi totoo yan. You know me, sabi ko. You knew from the start kung paano ako magtrabaho. At kahit masyado na siyang mean, kahit masyado nang mabagsik yung nanay mo, ito pa rin ako. Nananatiling mapagpasensya, nananatili akong mag-patient, nananatili akong ito. Kung ano yung sinasabi, hindi ko na alam kung ano yung mga nasabi ko sa kanya, pero isa lang yung buod, yung pinaka-gist ng aking sinasabi. Hindi ako sinungaling. At hindi ako masamang caregiver. Kasi this is my bread and butter. Bakit ko papapangiti sarili ko, di ba? Sabi ko nga, kung okay na tong nanay, sana i-refer naman ako doon sa mga biyanan. Kasi sakitin na yung biyanan eh. Mag-asawa yon. Yung mga tiyahin hindi sakitin na. So, meron akong tinatanaw na possible na maging pasyente ko. Oh, hi Marilisa. Wow, magandang hapon. At mainit na hapon sa amin. Bigla nakalive po kayo. Oh, God bless. Oo. Nagkaroon ng problema kahapon. Tapos, nung tinext ko siya, tinawagan ako ulit. Kinausap. After niya akong kausapin, sabi ko, okay, sabi niya, tatawag siya sa akin kagabi. Pagkababa ng telepono, kinausap ko yung nanay. Sinabi ko totoo, your son, I was told by your son that I am bad on you, I don't treat you well, I am rude, ganun yung mga sinabi ng anak. Sabi ng nanay, no. Tapos sabi niya, bakit daw nag-create yung anak niya ng gossip. Tapos sabi ko na sa kanya, sinabi ko lahat na yung diaper, binabanggit ako ng banggit ng diaper, ayaw niya, gusto niya depend. I don't do that. You know, when your son told me, do not mention the diaper, I just did. Sabi kong ganon. And I'm doing it. Sabi kong ganon. Tapos sabi ko, nasasaktan ka pala ako pag sinusuot ko yung diaper. Alam niyo yung diaper? Yung mga caregiver yan, yung pong diaper, yung sinusuot sa mga baby, na ngayon, meron ng diaper pang adult. Malambot yun, paano ko masasaktan? Tapos daw, kaya daw siya nagkakate kasi daw hindi ako malinis magtrabaho, hindi ko siya nililinis maputi. Wala. Tapos pinakakain ko raw siya na para siyang animal, para siyang baboy. That's not true, sabi ko sa kanya. Sinabi ko yon. Tapos tamad daw ako, hindi ako naglilinis. Hindi totoo yun, sabi ko. When was the last time you came here that the place is dirty? Tell me, sabi ko dun sa anak. Hindi siya nakakibo. Kasi, hindi mo kailangang malaman na dadating yung pamilya para linisin mo yung lugar ng trabaho mo. Trabaho mo yon. Yung oras ng pagkain nga eh. Kahit kumakain ako, pag sinabi niyang clean me, may choice? Wala. Tatayo ka. Pag gusto niya magpahugas ng puwet, hugasan mo siya ng puwet kasi gusto niya. Diba? Sabi ko nga, ang alam ko, okay ako eh. Tapos sabi niya kahapon, nung tinext ko sa text ko sa anak niya, sabi ko, kung gusto akong i-fire out nung nanay mo, okay naman. Kaya lang, bigyan niyo ako ng time
para makakita ng trabaho bago ako paalisin. Hindi ganun ang sinabi ko. Kasi hindi pwede na basta nyo ko papaalisin. Na wala naman akong ginawang mali. Simply because lang na mean yung nanay mo. Lahat ng caregiver, ganun pinagdaanan eh. Yung caregiver na iba, 2 days lang. 5 days lang. Iba 1 week. Pinakamatagal yung 1 month. Ako yung nagtagal ng todo. Ang reason nila bakit nila pinaalis, kasi ganito eh. Dumating ako, may dumating. Hindi ko tinanong kung sino yon. Siya bumangkit. Oh, may caregiver, sabi ng nanay. Oh, nakalimutan mo na, di ba tinanggal mo na siya ginanon. Libre niya, dumating yung pinapunta ako for an interview, dumating yung caregiver nung pumunta ako, hindi alam nung caregiver, niligwak na siya. Di ba? Hindi alam. Ay, possible na mangyari rin sa akin yun. Kaya inagapan ko na. Sabi ko sa kanya, give me some time to find another client. Because, meron ako, magpabakasyon ako eh. Hindi ako pwedeng walang trabaho. Nakagayak akong umuwi ng Philippines para magbakasyon, pero hindi ako nakagayak mawalan ng trabaho. Pag nawalan ako ng trabaho, mas malaki yung posibilidad na ma-delay yung pag-uwi ko. Diba? Kasi, mag-a-adjust ako. Sabi ko nga sa inyo, pag nawalan ka ng trabaho dito sa Amerika, makakakuha ka ng trabaho kinabukasan dahil nakagayak ka na yung trabaho mo naghihintay sa iyo kasi aalis ka na sa dati mo trabaho. Or, ano ka ba sa trabaho mo, mag-a-apply ka, maghihintay ka kumisan ng days, weeks, months bago makakuha. Kung choosy ka. Hindi man ako choosy. Kaya gusto ko magandang sweldo naman kasi I'm working so hard. Masyado akong dedicated sa trabaho ko. Tapos sabi nung anak, tinawagan ulit ako after, pero nakausap ko na yung nanay niya. Nagsisinungaling yung nanay. Talaga naman sabi, no, he's lying, sabi ko. Sinabi to ng anak mo. No, dinidinay niya. Ang sagot ko dun sa nanay, now, who's lying here now? Your son told me about this, and now you're denying it. Sabi ko, you better talk. Because, before you fired me out, you need to give me some considerations. Sabi sa kanya, hindi pwede na basta liligwakin ako. Hindi pwede na basta nila ako liligwakin kasi wala akong ginawang mali. At ang usapan, magtatrabaho ko doon hanggang 20th of December. Kasi nga, lagi nilang pinag-uusapan, kukunin na ng mga kapatid, mag-aalaga yung mga pamangkin, gano'n na sila eh. Nagpaplano na sila, nadidinig ko yun. Tapos kumisa pag kami dumalaw, sinasabi nila, oh, nag-usap na raw sila, we talk about it, ganito, ganyan. Eh hindi nila alam kung minsan, doon lang ako nakaupo sa labas kasi hindi ko ugaling lumayo eh. Kasi kung minsan, tinatawag ako. Nadidinig ko yun. Kaya masyado akong nakafocus sa kanila. Basta ang sinasabi ko lang, on December 20th, I'm gonna be having my vacation, my off. If you're still interested on hiring me, when I come back, I am willing to work for you again. Ganun sinasabi ko sa kanila. Tapos, yung text ko sa kanya, ugali ko yun eh. Kaya alam ng mga kapatid ko, buwisit ako eh. Yung text ko sa kanya, pinorward ko sa anak ko, sa mga anak ko, pinorward ko sa mga kapatid ko. Bakit? Dapat, alam ng pamilya ko what is happening. Diba? Kayo din. Because this is, your part na pamilya ko na kayo eh. Diba? Sabi nila, bakit yan sinasabi mo sa social media yung buhay mo? Because, yung social media part na ng buhay ko. Nung nag-social media ako, nung nagsalita ako dito, at least nagkaroon ako ng konting katahimikan. Yung mga nanggugulo sa mga anak ko, yung mga nanggugulo sa akin, medyo naging silent. Tapos yung mga chismis nila, sabi ko nga, yung pong mga chismis nyo,
kulang. Pero yung iba sobra. O yung pong sobra, kalusin natin. Yung kulang, dadagdagan ko. Para kompletos ricados kayo. Diba? Yun yung maganda dito sa social media. Diba? Ngayon, pinagtatalunan. Yung stream media ba yun? Yung ABS-CBN, GMA, PTV po, yung mga yun, yung mga TV stations. Yun ang stream media na tinatawag eh. Yun daw, mga nagsasabi ng totoo kaysa sa mga katulad namin na mga social media talaga ng mga vloggers. Inihiwalay nila yung social media vloggers doon sa stream media. Ano ba yung sinasabi? Yun, stream media. Yung mga professionals daw sila. Hindi kami professional na mga anchor women o anchorman o mga newsman, newswomen. Hindi. Kami po, mostly mga caregiver, mga vloggers, sabi nga nila, narating ko lang elementary, sinasabi nila, sa akin high school. Ito kami, nagsasalita kami dito sa social media, yung totoo. Kung yung iba, lumilikha ng content sa vlog nila, sila po yun. Nagkikreate sila para maging funny o whatever, pero ako po, totoong totoo. Kasi, ito yung extension ng pamilya ko. I have my 3 sons. May manugang ako. Meron akong mga apo. Yun lang ang meron ako. Meron akong 2 kapatid dito. Magulang? Wala na akong magulang. Meron akong tatay, pero hindi ako pinapansin ng tatay ko. Even my children. Wala siyang pakialam sa amin. Kahit nalulunod na kami, wala siyang sinasabi. Yung kapatid ko sa Philippines, wala akong preno. Walang yung mga kapatid ko na nasa Philippines. Sila yung problema ko. Sila yung pinaghuhugutan ng mga taong sumisira sa akin ng extra strength. Tapos magjo-joint effort sila. Trying to destroying my life. Okay lang sana kung life ko lang, damay na yung mga anak ko. Diba? Ang hiling ko nga lang dito sa pamilya na to, kasi alam ko gugururin na ako Tapos kahapon sabi ko doon sa anak, do you remember Lucille? Denial siya. Samantalang best friend niya yun. Yun yung I overheard na yun yung mag-aalaga sa'yo. Diba? Tapos sabi ko, please try to be considerate. I didn't do any harm. I'm not mean. Ang alam ko, I'm good in this job. Tapos, talagang inalagaan kita. Pero basta yung didispatch mo. Umiiyak ako kahapon. Tapos denial yung nanay. Hinihintay ko na tawagan ako ng anak kagabi. Kaya natulog ako past 9. Hindi niya ako tinawagan. Papasok ako ngayon. Ano man yung sabihin nila, isa lang yung sagot ko. Dahil sinagot ko na kahapon. I don't have any intentions of leaving the job. Kasi nakafocus na ako na magde-day off ako ng December 20th. Kailangan ko ng trabaho, dun ako. Ngayon, kung basta nila ako pupuwersahing paalisin, yun ang maganda sa Amerika. Bigyan nila ako ng trabaho. Dito po sa Amerika, ang ganda. Nakita ko na meron kang protection. Meron silang right na paalisin ako. Pero, meron ka rin namang right to defend yourself na pakiusapan sila kasi hindi ka naging bad. Kahapon, ang sabi niya, wala daw silang planong tanggalin ako. Hindi ako kumibo doon. Huwag daw ako mag-worry. Hindi ako kumibo doon. Naririnig ko Tapos, ngayong nag-react ako, denial kayo, naririnig ko. Ganun ang tao. Naririnig mo na yung mga pinagsasabing hindi maganda, denial pa rin. Yeah. Ganun nangyayari sa atin ngayon diba? Sa Philippines, ang daming mga anomalya.
ang daming gumagawa ng gulo, ang daming mga kawatan, ang daming mga walang hiyang tao, huli na, denying pa. Ganun din dito sa Amerika. Sabi ko nga sa inyo, dito po sa Amerika, parehong-pareho lang ng Pilipinas. Ang pagkakaiba lang natin, may snow dito. Pero yung sikat ng araw natin dyan, mas matindi ang sikat ng araw dito. Kasi extreme. Biruin nyo, umuulan ng yelo. O, kung umuulan ng yelo dito, pag uminit, matindi rin. Umuulan nga ng yelo Diba? Nakita ko dito yung mainit na talagang hindi ako makalabas. Ganon din sa Philippines, mainit na mainit. Diba? Dito po, nagwa 105 degrees Fahrenheit. Ang init ng araw. 105. Sabi ko, tindi nun, 105. Akala ko centigrade. Fahrenheit pala. O, convert nyo na. Gano'ng kainit. Hindi ako lumalabas nun. Kahit nga, basta mainit ako lumalabas kasi sumasakit yung ulo ko. Nagkakasakit ako. Ang hirap, no? Ang hirap. Kaya nga, sabi ko nga sa mga kapatid ko, tinanggal ka ba? Hindi. Pero, alam ko tatanggalin ako. Inunahan ko lang. Kung plano akong tanggalin ka ako ng nanay mo, bigyan niyo ako ng time na makakita ng trabaho. Dahil hindi ko deserve na mawalan basta ng trabaho. Kasi, magbabakasyon ako Sagot? Hindi naman daw ako ipapire out. Hindi, kasi nagsalita ako. Pero nadidinig ko. Lulukuhin ko ba yung sarili ko? Ikaw, may nadinig ka. Ikaw nakadinig. Sasabihin nila, hindi totoo yung nadinig mo. Hello? Ikaw ang nakadinig Ikaw yung apektado. O di ikaw yung magre-react. Diba? Ikaw yun diba? Tapos sasabihin nila, mali nadinig mo. Hi, hello. Bongong-bongo? Hindi ba? Nakakaano lang no? Yung ibang tao, nahuhuli sa sarili nilang bibig. Sabi ko nga, nagsumbong ako doon sa anak, yung pinagkagagawa sa akin ng nanay. Pero sa halip na i-comfort niya ako doon sa ginawa ng nanay sa akin kahapon, nagsalita siya tungkol sa mga sinusumbong daw ng nanay niya. Pinabulaanan ko yung buti na lang, madaldal din Wala ding preno. Tapos, hindi ko na sinabi sa kanyang, inimbestigahan mo ko, marami nagsabi, diba? Yung isa sa natanong niya, nung nag-umpisa ako doon, naging kaibigan ko na. Kaya sinasabi daw niya, no, Jane is a nice person. She's been here since ganitong ganyan, diba? Tapos sabi ng nanay, tulog daw siya. Nag-iingay daw ako, ginigising ko daw siya, ayaw pa niyang gumising. Hindi ko ginawa yun ever since. Dahil alam ko, pag tulog ang pasyente, pahinga caregiver. Yan ang hanap ng caregiver. Korek ako mga caregivers dyan. Anong hanap natin? Pahinga. Ginhawa. Pag yung pasyente tulog, ayaw magpagalaw, abay wag mong galawin. Kahit siya ay mamantot na dun, di ba? Pagkadilat, tanungin mo, oh, I smelled something. Do you want me to clean you na? Pag sinabing no, di no. Abay, matuwa ka caregiver. Yun nga lang, pagka nilinis mo na yung tiisin mo yung malagkit na nakadikit sa puwet. Di ba? Ayun nangyayari doon Sasabihin ko, do you want me to change your depend? Do you want me to clean you now? No. Ikaw, di no. Di ba? Pagka gano'n na siya, lalabas na ako. Sabi ng anak, yun pagka nag-i-start ng maging labas, kasi dire-diretso daw yun. Oh, totoo, dire-diretso. Pagpasok ko, after an hour, tahimik na siya. Abay, isang oras akong wala, tuwan-tuwa ako. Diba? Pagka ang pasyente, pagka mabagsik, okay din Sabihin mo doon sa pamilya, sasabihin nila, oh, lalabas ka lang, lalayo ka lang, di okay, pabor sa'yo. Diba? Kaya nga sabi ko, kaya ko tong tiisin. Bukod sa kailangan ko ng pera, ano ba kailangan mo? Kaya ka naghahanap ng trabaho. Diba?
Ano yung hanap mo? Diba? Kaya nga, kahirap-hirap nung ano. Diba? Yun yung aga ko, no? Anong bulan kami kahapon? Hindi kasi pwede na hindi mo ipagtatanggol yung sarili mo. Pero ang ganda-ganda dito, napaka-considerate ng government. Magsipag ka nga dito magbayad ka lang ng tax. When you retire, meron kang matatanggap from the government. Sa Philippines, kahit magbayad ka ng tax, may tatanggapin ka ba when you retire? Kung nagtatrabaho ka sa government, okay, di ba meron? Pero yung mga nagtrabaho sa sa private, di ba? Meron na siguro, I don't know, I'm not sure, di ba? Kasi hindi ko naman pinagdaanan yun. Ang sinasabi ko yung pinagdaanan ko, yun, masakit, di ba? Ngayon po, hindi ko alam kung ako kung ano yung magiging situation mamaya. Pero isa lang, pagka talagang tinanggal nila ako, sasabihin ko, bigyan niyo ako ng pasyente kasi hindi ko afford. Hindi talaga. Sasabihin ko naman yung kaya ko, sasabihin ko hindi Yung mga ibang pasyente na talagang sumusuko ako, umalis ako talaga. Pero, hindi ako uuwi ng Philippines. Hindi ako nakatutok na ganito. Hindi maliit ng clearance na ganito. Ilang months na lang. August na ngayon, September, October, November, December, uuwi ako. Kung papaalis nila ako at papayag ako, 2 months ba akong walang trabaho? 1 month, kaya ko bang isustain yung magiging expenses ko sa Philippines? Magkano ticket? Diba? Nagiging practical lang po ako. Nagiging totoo dahil kailangan ka maging totoo. Nahihiya ka sa mundo? Nahihiya kang malaman nila na wala kang pera? Hindi ako nahihiya. Bakit? Kasi yun yung totoo. Bakit ka magpipretend na ikaw ay may kwarta, pera, anda? Wala naman. Ano yun? Lagi ka na lang magiging plastic? Diba? Hindi ganun. Accept the truth, tell the truth, and stand for the truth. Kasi diyan ka makikita ng lahat Dito totoo, diba? Pagtatawa ng kanila, who cares? Diba? Ikaw, tatanungin kita ngayon. Lagi naman ako nagtatanong, tatanungin ko uli kayo ngayon. Ikaw yung nasa sitwasyon ko. Papayag ka ba na basta na lang liligwakin? Wala kang ginawa? Kung hindi, type lang nila nung nanay, kapareho ng mga ginawa sa nakakaraang caregiver. Diba? Yun lang ang magiging deal ko sa kanila. Hayaan nyo ako makakita ng pasyente o bigyan nyo ako ng pasyente. Gogora ako. Tapos sige, posisyon nyo yung gusto nyo, diba? Pero, for the meantime, pagtiisan nyo ako kasi natutunan ko na kayong pagtiisan. Na-i-adjust ko na yung sarili kong magtiis, magtiyaga. Natutunan ko ng gawin yung mga bagay na kahit ayaw ko para sa kaibubuti ng trabaho ko, ginagawa ko. Ganun talaga ang worker. Kaya nagtataka ako doon sa ibang worker Bakit nagiging pabaya sa trabaho? Tapos pagka tinanggal ng employer, galit. Ano yung reasons? Bakit ka tinanggal ng employer? Ako noon, nung may school ako, nagtatanggal ako ng teachers. Bakit? Hindi ka marunong gumawa ng lesson plan. Yun lang ang problema ko sa'yo. Newly graduate ka? I don't care. Itatrain kita. Ang problema lang natin, ang alam ko ang teachers, pinag-aaralan how to make a lesson plan. Pero bakit yung mga naha-hire kong teacher? Tamad lang ba? O talagang hindi marunong gumawa ng lesson plan? Ganun lang yan di ba? Hindi ako caregiver talaga. Dentist nga ako sa Philippines, pero dito, kailangan kong mag-exam
kailangan ko pang mag-aral. Ang gagastusin ko, $400,000 papataas. For 2 years. Imagine, wala na nga kaming makain, mag-aaral pa ako. At dito pa sa Amerika, ay bongga kaday. O di na masukan ako ng iba. Ayan. Dapat marunong kang lumaban. Dapat alam mo, ikaw ba ay matatanggal o hindi? Bakit ka tinanggal? Dapat ganon. Tapos, huwag kang maging masyadong defensive. Sinasabi mo sa iba, ganito ganyan ako, ganito ganyan yung mga nag-employer mo. Hindi ganon. I-trace mo, bakit ka pinalis? At bakit ka umalis? Kaya ka umalis kasi time mo na para magtrabaho sa public school. Kasi board passer ka na. Kadalasan po ang hinahire ng mga private school, non-board passer na mga teachers. Nung nakapasa ka, may pakpak ka na, go. Ako nga minsan nagpapalet go eh. Pero yung mga hindi papasado na napapaalis ko, teacher kasi di ko gumagawa lesson plan. Ang usapan natin, kaya kita hinire, magtuturo ka ng maayos, gagawa ka ng lesson plan for the teachers, for the students. Kasi yung lesson plan, paplanuhin mo, yung ituturo mo bukas sa bata. Hindi pwede na nagtuturo ka ngayon ka nagpaplano. Hindi ganun. From the word itself, lesson plan. Plan the lesson. Ganun din ako. Magtatrabaho ako doon. Mamaya, ngayon, after dito. Ano yung plano ko? Nagplano ako kagabi. Kailangan malakas ako, matutulog ako, ipiprepare ko yung baon ko, ganito, ganyan. Para kaya kong gawin ang magandang trabaho kahit ginulo nila ako kahapon. Kahit ganun pinagsasabi nila, ready ako. Pag sinabi nila ito, kailangan ito sagot ko. Basta stick lang ako doon, di ba? Ang tanda ko na. Ang tanda na natin. Para sabihin, hindi ko alam yun. I don't know that. I don't remember that. I didn't say that. Ano ka, honghang? Di ba? Ilang taon na yung matanda? 79. Ilang taon na yung kausap kong anak? 57. Di ba? Tapos sasabihin nyo, I don't do that. I don't remember. Ano ka? Honghang? Sabi ko nga doon sa anak, ang problema na lang sa nanay mo, hindi niya gustong maglakad, pero nakakalakad. Hindi nga niya alam eh. Sabi ko, pupunta ako sa laundry room eh. Nakakita ko gumalaw eh. Lumipat doon sa wheelchair eh, nang mabilis eh. Hindi ba? Sabi ko nga, pagka gusto ng nanay mo na gumalaw, nakakagalaw, ayaw maniwala nung anak. Bahala ka. Sabagay, mientras hindi gumagalaw yan, pabor sa akin yan. Diba? Yun lang po. Try to step on my shoes. Use my shoes. Ramdamin mo yung sitwasyon ko. Kaya mo ba? Kaya yan. Kasi, kakayanin. Sige po, nakadaing na ako sa inyo. To sa mga nanood, thank you sa mga manonood. Sana dumami tayo. Hindi ba? Magaan. Bukod sa nakadaing na ako sa mga anak ko at kapatid ko. Tapos ito ko sa inyo. Ready na ako for work. Anong oras na ba? Hindi ko alam kung anong oras na. Sige po, ito po si Caregiver Nana. Thank you Marilisa for joining. Nagsasabing, ang buhay, weather lang. Ang tangi mo lang dapat gawin, maging patient. Kasi, yung pagiging patient mo, yung pagiging mapagtimpi mo, ang katambal niyan ay ginhawa sa future, hindi man sa present. Tapos, isang magandang katangian, yung pagiging matiisin. Dahil, ang matiisin, nagkakaroon ng reward. Hindi mula sa tao, mula sa nasa taas. Kay God. God bless ating lahat. Loves ko kayo.